discussing the first unit in data analytics in hospitality, and we will be talking about past, current, and future trends of hospitality industry in the Philippines and globally. So we have 3 learning objectives, and at the end of this lesson, these are the things that I'm expecting you all to understand or to learn. First is to understand the concept of data analytics and how does it work in hospitality industry. Second is to understand the past trends of hospitality industry in the Philippines and around the world. And third is to differentiate the trends from current to future of hospitality industry in the Philippines and globally. So, kumbaga, pagsisiyasat ng mga nangyari noon, nangyari ngayon, at mangyari pa sa hinaharap tungkol sa industriya ninyo at paano natin mai-inject yung idea ng data analytics sa industry ng mga HM professionals. Ayan, so let's first dig in with the definition of data analytics. Now, I know some of you aren't familiar with these terms. This hasn't been used by your program kasi it sounds too IT. Tama po ba? Parang hindi naman yan yung common terms na ginagamit sa HM world. Hindi nga rin siya business word to be honest. But data analytics per se, it involves the systematic analysis of extensive and diverse data sets often collected from various sources within the industry to extract valuable insights and inform strategic decision. The power of data science in the hospitality sector is multifaceted. It impacts areas such as business operation, marketing, occupancy rate, and food and beverage sales. So, sa madaling salita mga anak, when we talk about the term analytics, we are analyzing. And kung pagsasamahin natin yung term na data analytics, we are analyzing data. Now, in that sense, data analytics is the idea of collecting data from one specific party, from another party, and use those data to create more effective and efficient business operations. And those data that has been collected from different parties can be used to somehow strategize business operation. Tayo po ay nag-aanalisa ng iba't ibang data na nagmumula sa iba't ibang parte ng isang negosyo, at iyon po yung data analytics. And data analytics nowadays is very much useful in the sense that we are living in the modern world. Everything around na nangyayari sa atin, business man yan, bahay man yan, school man yan, meron na talagang relationship sa technology. No, we are not living in the ancient times na hindi tayo gumagamit ng teknolohiya. At ultimo, ang mga negosyo ay gumagamit na ng mga technologies, most especially this kind of systematic analysis para mas mapadali yung kanilang business operation. And ulitin ko lang na when we talk about data analytics, we are analyzing data from different parties that can be used to strategize a business operations. Sa industry ninyo, mga anak, data analytics can be used in different areas. Sabi nga dito, it can be used in business operations. Data analytics can also be used in marketing. It can also be used in occupancy rates and food and beverage sales. And on the succeeding lessons that we will be having, mas may intindihan nyo kung paano nga ba nag-work yung data analytics dyan sa mga specific hospitality sector na yan. Paano nag-work yung data analytics sa business operation, paano siya nag-work sa marketing, paano siya nag-work sa occupancy rate and food and beverage sale. But for the meantime, all I wanted for you to understand is data analytics is a systematic analysis, in extensive analysis of the data collected from different sources within the industry. Pag sinabi natin various sources, it can be considered as different departments ng isang negosyo. And alam ko naman na familiar kayo na kapag pinag-uusapan natin ng hospitality industry, iba-ibang klase yan. Meron tayong industry for food, such as food and beverage. May tinatawag tayong restaurants. Meron tayong tinatawag na mga hotel. May tinatawag tayo na mga what do you call this, yung mga Airbnb. So, napakalawak na sektor ng hospitality industry. And even, yung airports, considered yan as part of hospitality industry. And lahat ng iyon, na mga sektor na binanggit ko, or lahat ng iyon, na mga industry na parte ng hospitality, ay may iba't ibang ginagamit na paraan kung paano nila ina-analyze yung kanilang data. So, that is data analytics in general. A systematic analysis of extensive and diverse data sets that has been collected from various sources. Alright, so, ayan. We will be talking about the past. Past, dahil nga sabi natin dito sa discussion natin, pinag-aaralan natin, or pag-aaralan natin, ano ba yung past, current, and future trends ng hospitality industry para mas magets natin bakit nakapasok, paano na-penetrate ng technology ang industriya ninyo. So, a quick look back in hospitality industry, this is the past trends in your industry. Sinasabi dito na hospitality industry in the Philippines has shown significant growth and resilience, driven by country's rich cultural heritage,
scenic destination, and favorable climate. This industry consists of a wide range of services, including accommodation, food and beverage, travel, leisure activities, catering to both domestic and international tourists. So kung babalikan daw natin yung lumang kasaysayan ng hospitality industry, isinasaad na dito na ang Pilipinas ay nagpakita ng isang magandang growth, ibig sabihin drastic, malaki, significant growth and resilience, na ang rason kung bakit tayo nagkaroon mula noon ng isang magandang hospitality industry dahil ang bansa natin ay mayaman sa kultura or cultural heritage, ang bansa natin ay may mga magagandang view or meron tayong mga magagandang destinations na pwedeng puntahan both ng local and ng international tourists, and okay din ang climate ng bansa. Yun daw yung history no ng hospitality industry dati, na yes, nag-exist tayo, hindi man tayo ganun kasing modernized ng iba, at resilient. Pag sinabi kasi natin resilient, matibay. Nagpakita tayo ng katibayan at isang magandang pag-unlad dahil ang pinagkukunan natin ng lakas ng loob ay mayaman yung country natin sa makasaysayang lugar, maganda yung mga destination or tourist destinations dito sa Pilipinas, at okay din yung climate sa atin. No? Hindi naman tayo isang taon umuulan. Yes, umuulan, pero hindi naman tayo 1 year na lagi lang, alam mo yun, everyday lang umuulan. Meron pa rin tayong summer, meron pa rin tayong taglamig, kagaya na lang ng tuwing December, di ba? May southwest and northeast monsoon tayo na tinatawag. No? So, ang pinaka-history daw ng bansa natin when it comes to hospitality industry is nagpakita tayo ng resilience and growth. Dahil ang pinangahawakan natin ay mayaman tayo. Yun lang naman yung sinasabi dun sa past trend ng Pilipinas when it comes to hospitality industry. So, there are lots of trends also shaped in the industry of hospitality in the year 2023. No? So, we can consider this as past kasi it's been 3 years na since ito ay nangyari. So, alam naman natin na nung mga panahon na to, 2023, tayo ay nasa pandemic pa. At yes, may kaluwagan na ng kaunti nung taon na to. Pero meron pa rin tayong mga panakanakang experiences no, sa kahigpitan ng pandemic, yung quarantine nga na tinatawag. Now, the trends shaping the hospitality industry in 2023 is considered into these 4 things: personalization, health and wellness, contactless services, and social media marketing. So, anong ibig sabihin ng personalization? Sabi dito, hotels and restaurants are offering personalized services and customized experiences such as personalized menus, in-room amenities, and customized tours. No, so, nung panahon daw ng 2023, sikat daw yung idea ng personalization sa industry ninyo. Maaring siguro ng panahon na yun dahil nakabalik na rin tayo sa somehow normal, kung tawagin, dahil nakakalabas na tayo, nag-boom yung idea na pwede ka na mag-personalize sa mga services no, na kinukuha mo sa industry ng hospitality. Sabi nga dyan, pwede ka na daw mag-request ng paluto, pwede ka na daw mag-request or magpa-personalize ng mga amenities ng room, or pwede ka na rin magpa-customize ng tour. Hindi naman sinasabi na nung 2023 lang siya nag-exist, no? Ang sinasabi dito ay nag-trend siya nung panahon ng 2023. Baka kasi may magsabi sa akin, may mag-disagree sa akin na dati pa naman po pwedeng mag-customize ng ng menu eh. Dati pa naman po pwedeng mag-add ng mga or mag-request ng room amenities, and dati pa naman po pwedeng mag-customize ng tours. Yes, I agree. No, dati pa naman siya nag-exist. But the idea of it na nasa peak nung 2023 daw siya nag-start. No, I agree also in that thing, no, kasi dati naman, parang if you will experience staycation in different hotels, if you will experience staycation in a certain inn, kuwari nagbagyo kayo, ganun. Parang as is na yun eh. Kung ano yung makita mo doon, that's it. Kung ano yung i-offer nung ACOMS, yun na yun. Nagigets niyo po. Pero ngayon kasi parang it is easy for us to request something. I mean, starting on the year 2023, it became easy no for customers to request something from the business owner kasi nga pumutok yung idea ng personalization. So yun yung ibig sabihin dyan. Second is the health and wellness. With the COVID-19 pandemic highlighting the importance of health and wellness, hotels and restaurants are offering guests a range of wellness services such as fitness classes, meditation, and healthy menu options. Ayun daw, nung panahon daw nung 2023, dyan din daw nag-pick yung health and wellness. And I also agree kasi mas naging health conscious tayo during those days, lalo na ng pandemic. Siguro hindi lang ako yun yung takot na magkasakit. Siguro lahat naman tayo ay pare-pareho ng nararamdaman ng mga panahon na yun. And parang dahil nga naging health conscious na tayo, parang sumabay sa trend yung hospitality na nag-o-offer na sila ng iba't ibang klase ng wellness services, kagaya ng mga fitness classes, meditation, healthy menu options. No? Like for example, pag nag-staycation ka sa Okada, may paggamit sila na gym. Diba parang dati naman parang okay, you will stay on a hotel, may swimming pool, yung iba wala. And swimming
is also considered as fitness class, no, or wellness services. Ayun, may mga ganun ng offerings no, simula 2023 or nag-pick yung mga ganung klase ng mga wellness services noong 2023 kasi nga mas naging health conscious in a way yung mga tao. Ayan. So, next is contactless services. The pandemic has accelerated the shift towards contactless services such as contactless check-ins and payments to minimize physical contact and reduce the risk of infection. Yan. So, yung mga early bookings, yung mga early reservations, parang dati naman, walk-ins are acceptable in this time. But, during those time, nung 2023, nandun din yung peak na ng mga advance booking na pag sinabi natin contactless services, di mo na ako kailangan makita ng face-to-face. If you wanted to get my service, if you wanted to check in this specific hotel, pwede ka naman magpa-reserve, tapos bayaran mo na lang. Yan naman yung ibig sabihin ng contactless service. And lastly, na isa sa trend no, ng 2023 sa industry nyo ay yung social media marketing. Sabi dito, social media platforms are becoming increasingly important for hospitality businesses to reach potential guests. Hotels and restaurants are investing in social media marketing to engage with guests, promote their brand, and showcase their services. Well, on that time, technology is para siyang kidlat, no? Pakatulin. Bumabarurot sa bilis na noong 2023 dahil lahat tayo ay nabulok sa bahay ng pandemic. Alam nyo naman yung naging purpose ng cellphone. Parang, Diyos ko, kung wala kang cellphone ng pandemic, parang ano ka na ngayon? Parang kung wala kang ginagamit na TV o laptop ng panahon ng pandemic, parang nabulok ka na lang siguro. And isa sa naging trend no, na sumabay ang hospitality industry is yung social media marketing nga. Kasi, the more engaging your post will be on social media, it will attract a lot of consumers or it can attract a lot of target market. And even up to this day, this is a very effective way of promoting a product or service in social media marketing because the usage of social media is well known to all of us. Lahat naman siguro tayo may Facebook, pero na lang kung broken hearted ka at magde-deactivate ka, baka wala kang Facebook. Pero parang majority of us have social media accounts. And yun, having social media accounts, all of the algorithms there, all of the postings there, it can attract no, a lot of target consumers. And dahil nung panahon na to, 2023, pabalik pa lang tayo halos sa new normal, nandun yung peak ng paggamit ng cellphone, kaya gumamit ng mga engaging na postings ang industry ninyo para maka-attract ng customers. So, once again, on the past na trend ng hospitality industry, sabi nga natin, nagpakita tayo ng significant growth and resilience, plus, na-shape tayo sa 4 na trends, yung personalization, health and wellness, contactless services, and social media marketing. Nagigets po, guys? Or masyado ako matulin? You can react heart if yes. Yan, thank you. Yan, so we are entering into hospitality economy, hospitality today. So we will be talking about what is happening in today's time. Kanina past, ngayon ay current. Sabi dito, as we charge at breakneck speed towards an ever more digitalized society, the hospitality industry stands out as the successful hybrid that balances the implementation of tech innovation for improved operation whilst preserving the human need for connection, authenticity, and real-life discovery. This is just a concept. And actually, I believe in that also, no, na ang hospitality industry, hybrid siya. Hindi po pwedeng walang tao, pero malaki rin ang tulong ng technology. Bigyan ko kayo ng real-life example. Hotels. Yes, we can advance book. Pwede naman kami magpa-reserve. But we are still looking for the services that can be done by the staff. Diba, hindi naman porket nasa Okada ka, ang gagana lang ay technology. Yes, yung bintana, ID remote, si Alexa na ang nag-ooperate ng ilaw, naka LED TV na smart TV, 75 inches ang isang room. Yes, merong digitalized. But still, nandun yung idea na dapat may mga mahuhusay na staff na kakalinga sa amin bilang guest ng isang hotel. Na kahit pa mismo sabihin na digitalized na tayo ngayon, nandun pa rin yung mga professionals no, na kagaya ninyo in the future na pinag-aaralan paano ba ang tamang pagkikater sa needs ng mga consumers kapag tayo ay nag-check-in sa hotel or pagka kayo ay naging mga chef. 'Di ba? Oo, gagamit tayo ng mga makabagong mga kitchen tools. But kailangan pa rin natin yung skills ng chef. So in that way, sabi nga dyan, tech innovation in your industry improve the operation but still you preserve the human need for connection. Meron pa rin tayong magagamit na skills, talents ng mga tao. Kahit na on the side ay meron na tayong technology nga na tinatawag. Yun na daw yung common today sa industry ninyo. Blended na siya, hybrid na siya. Digitalized kasi modernized na yung mga ginagamit natin ng mga equipments,
high-tech na rin yung mga rooms na available for hotels, yet kailangan nandun pa rin yung authenticity, yung skills, yung talents ng mga tao. So, yun yung sinasabi dyan sa hospitality economy today. Ayan, so sabi dito, driven by interlinked factors including technological progress, evolving consumers' preference, and a deeper focus on sustainability, hospitality business can capitalize on emerging opportunities to enhance guest experience and position themselves for a long-term success. The professionals on your field knows how to play the game. Yun yung ibig sabihin niya, na parang, yes, there are lots of changes, kasi ang technology, kaya niyan magbago in a snap. Pwede ngayon nagagamit mo yung Google Meet, bukas Google Meet 2.0 na yung gamitin mo. Ganun katulad ng technology. But the hospitality industry knows how to play the game na, yes, gagamitin namin yung mga makabagong nangyayari sa mundo ngayon, pero lalagyan pa rin namin ng puso. May tao pa rin dapat na magpapakita in a way ng mga skills, magpapakita ng mga tunay na services na kaya naman talagang i-offer lang ng tao. Pero sa ngayon, tutulong na yung technology para mas maganda yung experience ng mga consumers. Kaya nasabi dyan na they can capitalize on emerging opportunities kasi there are lots of opportunities provided in your industry. Pakalawak ng industry ninyo and alam ng mga professionals sa hospitality industry kung paano nila lalaroin yung laro ng pagnenegosyo. Parang ganun yung sinasabi dyan. Ayan, so trends in hospitality industry nowadays. So if I'm not mistaken, this is 7 yung trends. Bilang ko lang, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang pala. Joke lang. Ayan, so syempre kanina mga concepts lang naman pinag-uusapan natin. No, kung paano na nga ba tayo sinishape or paano na nga ba na-shape yung trends sa industry ninyo. But to be specific, there are 5 na trends ng hospitality industry nowadays. So it can be useful on a local setup or in a global setup. No, pwede siyang mag-work both sa country natin or sa ibang bansa. Ayan, so una dyan sa trends ng hospitality industry ay yung technology-driven innovation beyond boundaries. At the heart of the technology innovation, the ability for managers and employees to centralize information at all time, migrating to a fully cloud-based solution is a first but essential step. This enables real-time sharing, better service orientation, and personalization of the guest experience, improving all hotel departments. Yun, so, kagaya ng mga nabanggit ko kanina sa mga example na ginagamit ko, sa ngayon kasi, parang ang luma mo ng hotel kung hindi ka gumagamit ng mga apps. Ang luma mo ng hotel kung hindi ka gumagamit ng mga software. Parang ang luma mo ng industry kung hindi ka gumagamit ng application. Wala kang sariling website. Kasi yun na yung well-known ngayon. And sinasabi sa trends natin today na majority of the part of your industry is now on a fully cloud-based solution. Sinabi natin fully cloud-based solution, technically a lot of data and information has been embedded in a single software or mas tinatawag nating database. Kasi, like for example, magbubook ka sa Acro. Ang Acro may dalawang paraan para makapag-advance booking ka. Or many ways. Actually, tatlo yata. It's either you will check on their website, you will message them on their Facebook page, or you will call them. Yun yung 3 options. And kung titingnan natin, ang lumang paraan lang naman ng pagbubook doon ay yung pagtawag sa number. But both of the two given, which is booking on their website and messaging them on their Facebook page, is a trend or bago siya sa ngayon. And sinasabi dito sa technology-driven innovation or beyond boundaries, parang in that sense, no, it is easy for businesses to check on how many people they will somehow cater, plus the personalization or the customization of the customers kung ano yung gusto nilang ipabago. Kasi naka-document na lahat in a single website. Naka-document na lahat in a single software. No, kaya siya mas naging madali. Kasi 'di ba, kunwari na-try yung mag-book ng accommodation papunta ng Baguio. Tapos nakita nyo na ang available lang na kama ay 4, pero ang gusto nyo sana ay 6. It's easy for us to somehow customize dahil pwede naman natin siyang ilagay sa advance booking natin na you will add additional 2 beds. So, it improves the experience of the guest, and it also improves the operations of the business kasi mas madali na nilang nape-prepara in a way yung mga kailangan nilang i-prepare kasi meron na silang nakikita na para mga cheat sheet. Yan yung una. Okay lang ba yan kung bukas ko ibibigay? Iwan nyo na lang sa akin. Note lang po ma'am, yung sa questions po namin, may iba po siya ni Ma'am Lay. Like sa questionnaires? Opo, yung sa mga graphs po, hindi po siya accurate kasi hindi po siya.
Waiting po namin yung survey. Like, as a whole? Basta. Okay. Wala man lang nakuha dun sa ano? Meron naman po, pero like, madami po kasi na ito. Okay. Inform nyo na lang ako dun sa changes. Bukas ko na ng review, nasa klase pa. Thank you. Palok mo, Charles, para wala na pumasok. Thank you. Ayan, sorry. Na-cut off. Ayan, but first on the trend in hospitality nowadays is technology-driven innovation beyond boundaries. Second trend is called culinary experiences, putting experience, authenticity, and the senses first. So, ito daw yung pangalawang trend. Stated here that the desire to experience rather than simply consume means that experiential dining has today evolved in new ways. Hotels are now required to offer a range of dining options to cater to different customer tastes, and when correctly done, can become a culinary destination where the restaurants is at the heart of the experience and not just an extension of the hotel. No, so, sinasabi naman dito sa culinary experience, well, before, they are saying that hotels offers limited set of foods on their food list. Parang konti lang daw yung ino-offer nilang mga pagkain. Hindi sila ganun ka-inclusive in a way dahil kung ano lang yung kayang lutuin, yun lang yung kayang i-offer. But nowadays, it is known no, for the hotels to offer different kinds of food, and they are known to offer different kinds of cuisine na naging inclusive din talaga sa mga tao. Kasi aminin natin at sa hindi, ang usually ang mga nag-check-in din naman sa mga hotels na magaganda ay mga turista, no, mga international tourist. Yung local tourist, as long as affordable, they can book a good 5-star hotel, but somehow kasi yung mga international tourists, sila yung mas ma-search na saan kaya pwedeng maganda magstay. Tapos syempre ang mag-a-appear naman talaga sa internet ay yung mga well-known hotels, no, na I will not name names, na maraming magandang hotel sa Pilipinas, maraming 5-star, 4-star hotel sa Pilipinas na ngayon mas naging inclusive sila, most especially sa food. Kasi yung idea dati ng pagkain sa hotel ay extension lang. Ayan, sabi nga dyan. The restaurant is at the heart of the experience and not just an extension of the hotel. Na ngayon daw, parte na yung pagkain sa experience mo sa staycation sa hotel na dati daw ay extension lang. Ay, rather, mas nararamdaman mo na ngayon na parte na yung pagkain sa pag nag-staycation ka. Kasi dati parang, well, nandun yung idea na may pagkain na available sa hotel, pero lalabas ka pa rin kasi hahanap ka ng masarap na pagkain. Sa ngayon, nag-o-offer na ng mga masasarap at inclusive na pagkain ng hotels para makasama siya dun sa whole staycation na experience ng mga turista. Ganun. And ako personally, I could say na mas masaya no kapag bumibili ka na lang ng pagkain na available lang sa hotel kasi less hassle siya. Well, kung masarap at marami talaga yung offering na pagkain, less hassle siya as guest kasi hindi ka nalalabas, hindi ka na mag-order online tapos kukunin mo pa sa baba. Kumbaga, it will not consume you time. Kasi kung masarap yung ino-offer na pagkain ng hotel, pwede ka na mag-stick sa accommodation tapos ano ka na lang, dala ka na lang sa room mo. Yan, kasi usually ganun na yung ginagawa ko kapag nag-staycation ako. Chinecheck ko talaga ano ba yung pagkain na ino-offer, and usually naman hindi na lang talaga Filipino food yung ino-offer ng mga hotels. Diba kayo rin mismo naman, alam ko may experience kayo sa ganyan na halos lahat ng cuisine, bababa ka lang dun sa hotel, makakain mo na lahat. Unlike before na parang kung ano lang yung available, yun lang yung pwede mong bilhin. Yan, so yun yung pangalawang trend, culinary experience. Yung pangatlo ay green hospitality. Beyond sustainability to net positivity. So, just to make this short, syempre, dahil nga ngayon ay meron na tayong tinatawag na Sustainable Goals and Development, yung SGD na tinatawag, that is the 17 goals globally ng lahat ng bansa. At isa sa parte ng Sustainable Goals and Development ay yung pag-aalaga sa nature. Kasi, alam niyo naman yun na commonly sinasabi naman talaga na lahat tayong mga tao ay kumukuha ng ating mga pangangailangan sa nature. No? Maybe some of the businesses produce the things that we need, but majority of the raw materials ay kinukuha naman talaga sa likas na yaman. And nagiging inclusive na ngayon yung mga hotels, most especially din yung industry ng pagkain, dahil gumagamit na sila ng mga sustainable practices such as nag-outsource na sila ng mga farmers, or imbes na internationally sila umu-order ng gamit dito na lang sa Pilipinas. Kasi sustainable practice siya. Tapos yung farm to road market na tinatawag na bibilin sa mga magsasaka, diretso sa lutuan. Diretso sa kusina. Hindi na siya dadaan sa market, hindi na siya dadaan sa shopping mall, hindi na siya dadaan sa grocery store. May mga ganun kasing practices na ginagawa din sa hospitality industry. Another thing is the usage of eco-friendly materials. Diba, alam niyo naman na when it comes to the environment, majority of the businesses are trying to be eco-friendly. But the reason behind them not
getting fully into being an economically friendly business it is costly. Costly siya, magastos siya. Na kung ikukumpara mo yung pagbili ng straw na isang balot ay 20, ang laman ay 100 piraso ng plastic straw. Kapag bumili ka ng straw no, na eco-friendly, baka yung 100 piso mo ay 10 piraso lang. So, going green is expensive. But majority of the components or majority of the sectors in your industry is trying their best to be eco-friendly. So, yun naman yung sinasabi dyan sa green hospitality. And I know for sure na familiar na kayo dun sa term na green hospitality. Tama ba ako? Nabanggit na ba yun sa mga dati nyong subjects? If I may ask. Pwede naman kayo mag-like na lang kung narinig nyo na yung term na yun. Or hindi pa talaga at all. Yan po, sinabi lang green hospitality. Yun, mas lenient na sa paggamit ng mga eco-friendly products. Mas lenient na sa pag-support in a way sa mga local farmers. Yun na yung idea ng green hospitality. Yan, next is data-driven decision making, data analytics for optimum personalization. Yan, so sabi dito, today's successful early adopter hospitality companies have a data-driven business model. For example, its platform, Booking.com, has extensive knowledge of guest and hotel behavior which it can use in real time to adapt its offers and display and negotiate better deals with hotelier. So, sinasabi lang naman dito sa data-driven decision making, the usage of the data or data analytics is na nagagamit na ng mga businesses, nagagamit na ng mga hotels, nagagamit na ng mga parte ng industry nyo yung mga nakakalap nilang information na sinisave nila sa isang software. No, kagaya ng example na sinabi dyan na dahil nga gumagamit na ng software such as Booking.com, it's easy for hotels to learn what are the needs of the consumers. Kasi pwede mong mabasa or pwede kang mag-assume no, ng behavior ng mga consumers base sa frequent no, na pinapurchase nila or sa frequent na napapurchase sa'yo as owner. Like for example, ang isang Sogo Hotel, kung tatanungin nyo yung capacity or rather, what you call this, paghahati-hati ng mga rooms sa Sogo Hotel, kaya nyong sabihin, kahit hindi kayo may-ari ng Sogo, na mas marami yung premium rooms kaysa sa exclusive rooms. Na mas maraming room na available na ang halaga ay 500 lang kaysa dun sa mga room na ang halaga ay 1,500. Nagigets nyo ako? Kasi, alam ng mga taga-Sogo, base sa purchasing behavior ng mga tao, na ang kuhanin ay yung mga mabababa o murang presyo lang na check-in. So, dahil nga kuhanin yun, dapat mas marami silang i-provide na room na yun lang yung presyo. Pwede ba silang mag-offer na okay, 1,500 per stay na 10 room, tapos yung 3,300, 3 lang. Mas kuhanin yung 3,300. Diba? So, napapag-aralan nila yung consumer's behavior. And isa yung data analytics na nakakatulong para mas ma-analyze nga natin yung mga ganong klaseng information na nagmumula sa customers kasi nailalagay nga siya into the system. So, yun naman siya. Next is the power of social media. Yan, Diyos ko, hindi ko na yan i-enunciate. Hindi ko na yan ipapaliwanag ng todo. Basahin nyo na lang yung last sentence na it allows the sharing of stories to enhance the storytelling of hospitality outlets. Example, the customer becomes part of the act through employee and behind-the-scenes video. You know how powerful the social media is. No, kahit tayong mga simpleng tao, kahit wala tayong pera, pag nakita natin na ang isang bagay ay maganda, ang isang lugar ay maganda, na-attract naman talaga tayong puntahan siya. Pinag-iipunan natin, o kaya pinaplano natin na, ay, ang ganda naman dito ako magsi-celebrate ng birthday ko. Diba? So, at alam nga, kagaya na sabi ko kanina, alam nga ng mga professional sa industry nyo kung paano lalaruin yung game. They know how to play the game. Kung paano gagamitin yung social media. Iba-iba naman kasi yung paraan ng promotions. Na po pwedeng, for example, yung Jollibee. Ang atake ng Jollibee tuwing December, naglalabas sila ng mga heartwarming clips. Mga story ng lolo at bata, lola at apo, yung mga ganon. Kasi alam nilang maaantig yung puso ng mga tao kasi kasagsagan ng Pasko. Ganon. So, alam nila kung paano lalaruin nga, in a way, yung game ng social media. And sabi nga dyan, with their short video content, the rise of TikTok and Instagram seems promising. Sabihin lang like for example, sabihin lang ni Angel na, ang pangit ng experience ko sa Sogo. May ipis, tas binidyohan niya, tas may nakita ang ipis dun sa Sogo. Madali na yun magigets ng tao. Kahit iba-iba naman yung narrative natin, either negative or positive.
Well, sinabi ni Angel na pangit yung experience niya sa Sogo, pero kaya kong sabihin na, ay, hindi naman pangit yung experience ko sa Sogo kasi nakapasok ako dun sa Disney team na room, tapos ang lakas ng aircon, ang bango-bango ng mga kumot, ang lambot ng unan. Iba rin yung narrative ko. But, we have different experiences, but once posted in social media, magkaiba man yung naratibo namin, parehong apektado ang image ng Sogo. Either papangit ang tingin sa kanila, or gaganda ang tingin sa kanila, or wala namang magbabago sa tingin kasi nakadepende nga yan sa experience ng mga guests. So, ulitin ko lang, itong mga pinapaliwanag ko ay trends na yan sa ngayon, ha? Ito po ay yung ngayon nang nangyayari sa atin. Yan, just to be clear. Ayun, so yun lang naman yung 5. The power of social media, data-driven decision making, green hospitality, culinary experience, and technology-driven innovation. No? All of those 5 have different importance or have different purposes, have different context on how they became trend nowadays. Pero sure naman ako na sana sa paraan ng pagkakapaliwanag ko, naintindihan nyo na ito na yung trend natin sa ngayon. No? Na tayo pala ay talagang social media na tayo pala ay going green na pwede na pala talagang magamit ng mga establishments yung mga purchasing behavior natin sa mga websites, ganyan, and the rest, no, na pinaliwanag ko kanina. Ayan, so those are the 5 trends in today's hospitality industry. Ayan, and on the next part, syempre pag-uusapan na natin ay future. Sa past, may pinag-usapan tayong concept, may pinag-usapan din tayong 4 na trend na nag-shape ng 2023. Sa future, sa present, may pinag-usapan tayong 5. Dito sa future, meron tayong mga ilan na pag-uusapan. Ayan, so the 2030, the future of hospitality unveiled. Hospitality trends in the future. So in 2030, sinasabi na ang trend na daw sa hospitality industry, ang kauna-unahan ay ang mental health and well-being. Sabi dito, guest well-being is no longer just physical but also mental. A growing trend in the hotel industry is to provide experience that rejuvenate the mind as much as the body. No, na pagdating daw pala ng 2030, ang rason na lang ng mga tao kung bakit sila nag-check-in ay hindi lang para mapahinga ang physical na katawan. Bagkus para rin mapahinga ang isip. Naniniwala ba kayo doon? Kasi in 2030, they wanted to somehow prioritize not just the physical health of their guests but also their mental health and well-being. Sabi nga dito, in the past, guests might have felt more tired after a business trip. Dati daw kapag nakaka-experience sila ng business trip, ang mas nararamdaman nila, pagod sila. No, but according to some people, no, na in 2030, it will be a hotelier's responsibility to provide the opposite experience. Travel beyond a simple getaway becomes a moment of overall rejuvenation. Yung panandalian mo raw na pag-alis, yung panandalian mo daw na pagta-travel, ay po pwede nang maging simpleng paraan para ikaw ay ma-recharge. Yun daw yung goal nila sa 2030. Another trend in the future is hybrid spaces. Actually, itong mga nakalagay dito na future trends, nangyayari na siya ngayon kahit 2026 pa lang. Nangyayari na siya talaga actually. Kasi ako, aminin ko sa inyo, I pause sa pagtatrabaho just to travel. And pag uwi ko, talagang rejuvenated ako. Parang, gusto ko na magdagat para mapahinga ako. Ganun na talaga yung experience. Hindi ko alam kung kapareho ko kayo. Kasi sa iba, traveling for them is very tiring. Parang, pagod lang yan. Di ba may mga ganun, kuwari mga nanay natin, mga lolo natin, pag inaya mo magbagyo, parang, wag na lang magbagyo, itago mo na lang yung pera kasi nakakapagod eh. Biyahe lang yun, gastos lang yun. Diba? May mga ganong mindset. Hindi naman natin ini-invalidate yung kanilang mga thinking. But sa kagaya kong Gen Z na kumikita at hindi pa naman may asawa, parang, shucks, gusto kong huminto, gusto kong magdagat, magpapahinga lang ako saglit. Tapos feeling mo, pagkatapos mo mag-beach, okay ka na. Yung ganong feeling, yung parang pagka parang pag nadampian ka ng tubig alat habang nakatupis ka, pagbalik mo sa trabaho, ibang tao ka na kasi parang feeling mo super recharge ka na. I mean, even on to these days, ganun na yung feeling kahit na parang sa analysis ng mga tao, 2030 pa siya mangyayari. Maybe they assume na sa 2030, mas ganun na, mas focus na yung mental health and well-being. Pero ngayon, sa taon natin 2026, may mga ganun naman ng mga kwento. No, yung mga travelers, may ganun ng kwento yung mga guests na kaya nung kwento ko kanina. Ayan, so another trend in 2030 is called hybrid spaces. Sabi dyan, the hotel in 2030 is no longer just a place to sleep, but a true multifunctional space offering numerous services. Imagine having a bank, mail service, and a laundry all under the same roof. Sabi daw nila, hybrid spaces na ang kayang i-offer ng hotel in 2030. Ako, I could say that hybrid spaces na ang ino-offer ng hotel, ngayon pa lang, hindi pa man din 2030. Kasi it's very accessible. No, all of the
establishments na naka-instill or naka-stall sa isang hotel. Very useful siya. Meron na ba sa inyo naka-experience na mag-check-in sa Acro? Na-try nyo na? Or familiar kayo dun sa Acro Residence dito sa Giginto? Narinig nyo na siya? Hello? Parang wala na pala akong kausap. Ayun, basta there is a hotel no, na established dyan sa Giginto and it's called Acro Residence. Kung nasaan yung Mighty, kung nasaan yung Mount Fuji, yun yung mga kainan na yun. And yung hotel na yun, actually kapag nandun ka, you do not feel like you are in Bulacan. Ako, favorite ko talaga mag-check-in doon. Mahal siya, yes. Kasi knowing na nasa Bulacan ka lang, tapos ang check-in 3,200 for 2 days, 1 night, parang ang mahal niya. But the feeling of it, parang kang nasa BGC, ganun. Parang kang nasa Taguig, nasa Makati, ganun yung feels niya na sa hotel ka, paglabas mo may laundry shop, paglabas mo ng, or pagbaba mo sa grounds, merong cafe, na hindi naman kasi siya common sa atin dito sa Bulacan. And yun nga, dahil sinasabi dito na in 2030, hotels will be inclusive and they will provide numerous services. Kasi dati parang, yes may hotel, pero hindi naman lahat ng hotel ay mayroong mga laundry services sa baba. Hindi naman lahat ng hotel dati ay may bangko sa baba. Hindi naman lahat ng hotel ay mayroong katabing restaurant sa labas. Hindi naman ganon dati. Pero ngayon, mas naging inclusive na sila. So, imagine, naubusan ka ng cash, bababa ka lang, makapag-withdraw ka na. May mga ganun ng hotels na yun. And yun yung ina-assume nila or yun yung kanilang claims when it comes to hybrid spaces. Meron ng ibang offerings rather than accommodation sa isang hotel. Kasi may bangko, may laundry shop, may mga kainan. Yun yung sinasabi dyan sa hybrid spaces. Next is the evolution of business travel to bleisure. I'm sure narinig nyo na siguro yung term na bleisure. Tama po ba ako? Or hindi pa kayo familiar? When we talk about bleisure, it is a business travel with leisure. Yes. Or nag-raisan ka kasi narinig mo na. Tama ba? Or may sasabihin ka. Ayan. So sabi nga dyan, bleisure is a fusion of business and leisure. Is a new horizon for business travel. If business travel is making a comeback, it is in a hybrid form. Hotel spaces are reinventing themselves to be versatile, meeting professional requirements while allowing for relaxation. With the rise of remote work, many choose to combine work and exploring a new destination, opting for longer stays. Hotels are becoming true bases for these new work nomads. So, well, I do not see the essence of explaining well, no, yung idea ng bleisure. And I wanna give you just a simple example lang siguro na sa idea ng bleisure nowadays, marami kasing mga klase na ng trabaho na remote work. Hindi man siguro siya tanyag sa industry ninyo, kasi ang hospitality industry, kinakailangan talaga niya ng physical presence. Hindi ka naman pwedeng receptionist ka, pero nasa bahay ka. Siguro po pwedeng customer service representative ka ng isang hotel, sumasagot ka ng queries, sumasagot ka ng call, sumasagot ka ng mga chat sa Facebook page or sa website. Pwedeng ganun, pwede kang remote work. Pero majority of the occupations no, na provided ng industry nyo, kailangan talaga ng physical presence or dapat pumapasok talaga kayo. Dahil nga well-known na ngayon yung idea ng work from home or yung remote work nga na tinatawag, some people are often called new work nomads. Pag sinabi nating nomads, lagalag sa Tagalog. Hindi mapirmi sa isang lugar. May mga ganong tao no, na nakita mo nagtatrabaho ngayon, nasa Okada. Next week ka, nandun naman sa Sofitel. Tapos mapapaisip ka, hype na to, nagtatrabaho ba to? Parang wala nang ibang ginawa kundi mag-travel. Parang wala nang ibang ginawa kundi mag-staycation. But in reality, he or she is working remotely. Laptop lang kasi gamit niya, answering calls. Pero napapahinga yung katawan niya kasi wala siya ibang ginawa kundi mag-staycation sa kung saan-saan na hotels. No, may ganun ng idea. And ngayon, exposed na yan. Normal nang ginagawa ng mga tao. Pero siguro pagdating ng 2030, baka mas sumabog na yung idea ng bleisure. Kasi imagine niyo lang, kung sinabi ng BS yung na work from home po yung mga teachers, online class lang tayo ngayon, 3 weeks. Tas may pera ako. Baka sa Pangasinan ako nag-online class. Baka habang minimit ko kayo, meron akong iniihaw na barbecue sa likod ko. Baka pwede yung ganun, di ba? Kasi, pwede naman nilang sabihin na, kunwari nga, yung concept nga ng bleisure, I am still on work, but I am traveling. I'm still on work, but I am experiencing leisure. Nagpapahinga ako habang nagtatrabaho. Pwede naman kasi yun. No, it might, or some of you might agree na mas lalala, or mas, kumbaga hindi naman pangit ang term na lalala, mas iingay yung idea na yan in the future, but maybe some of you will also disagree na sa future pa yan mangyayari, kasi nangyayari na siya ngayon. Di natin alam kung ano pa yung ino-offer ng mga hinaharap. Pero base sa aral dati, ito daw yung mga magiging future trends na siguro di in-expect ng mga authors na nagsulat ng content na itong lesson natin na
my gosh, inaral lang natin to by 2022, tapos akala natin 2030 mangyayari, but 2025 lang nangyari na. Yun yung point, no, nung business to leisure. You will combine the idea of working plus exploring a new destination. Next is, ayan, sustainability at the heart of hotel. No? So, just like what I've said earlier, meron na kasi tayong konsepto ng SGD or Sustainable Goals and Development. And still, in the future, hoteliers or business owners in your industry is considering to be eco-friendly businesses. Sabi nga dito, environmental urgency affects all sectors, including hospitality. Totoo yun. Kapag mayroong nangyaring hindi maganda sa environment, lahat tayo apektado. Teachers man kami, may-ari ka man ng negosyo, ikaw man ang CEO ng isang hotel, kahit ultimo mismo nagtitinda ka lang sa lansangan, apektado ka kapag may nangyaring hindi maganda sa environment. And sabi dyan, there is increased focus on sustainability in hospitality. When we talk about sustainability, it is the concept wherein you are using something but you are reassuring that the future can also use that thing na ginagamit mo ngayon. Sabi nga nila sa mga madaling salita, magpuputol ako ng 10 puno pero magtatanim ako ng 100 buto para makapagpatayo ako ng puno. Yes, gumagamit ako ngayon, pero isi-secure ko na in the near future may gagamitin pa rin yung mga tao. Yun kasi yung konsepto ng sustainability. And syempre, as business owner, kung ikaw ay may-ari ng hotel, dapat nasa isip mo yun. Kasi hindi mo pa pwedeng ibigay lang lahat ng pangangailangan ng tao ngayon. Kasi kung negosyo ka na tanyag ka, na alam mong nagtatagal ka sa karera, at matagal ka ng negosyante, dapat alam mo na meron ka pang consumers bukas, meron ka pang consumers sa susunod na buwan, meron ka pang consumers sa susunod na taon, na hindi mo pwedeng i-maximize lahat sa kailangan ng tao ngayon. Kailangan isipin mo paano siya mapapatagal, paano mapapahaba, paano masusustain yung mga ginagamit mo ngayon hanggang sa kakailanganin sa hinaharap. So sinasabi dyan na the demand for sustainability will cover everything. The materials from which hotels are built, the way the food is processed and served, and so on. Sustainability will be a big segmentation for factors for winners and losers. Well, isa rin sa reason kung bakit nababankrupt ang mga kung anumang negosyo dahil hindi sila naging sustainable. Agree ba kayo doon? Alam niyo naman siguro yung konsepto ng bankruptcy, ano? Yung mga nalulugi. Kaya naman mga nalulugi ang mga negosyo kasi in-all out nila ngayon. Pwede naman kasing dahan-dahan lang, unti-unti lang, hanggang may ma-provide ka sa bukas ng bukas ng bukas. Tapos di mo namamalayan, 5 taon ka na palang nag-ooperate. Di mo namamalayan, 10 taon ka na palang nag-ooperate kasi hindi mo binuga lang lahat sa isang nag-opening ka. Pare, hotel, restaurant ka. Nag-opening ka. Yung supply mo, na forecast mo, na gagamitin mo lahat ng supply mo for a month. Kasi yun ang iyong ano ba tawag doon? Sa plans. Hindi ko alam yung specific term na ginagamit niyo. Pero yun yung stocks. Diba? Itong stock mo na to, gagamitin mo to ng 1 buwan. Masyado ka natuwa. Inubos mo sa loob ng isang linggo. Tapos hindi mo nakita sa market na hindi pala available yung, like for example, gumagamit ka ng sili. Tapos inubos mo yung 10 kilo ng sili na ang bili mo lang ay 100 piso kada kilo. Tapos nagulat ka, ang benta na ng sili sa market 1,000 na per kilogram. Naubos mo na yung sili mo. Kailangan mo ng sili sa susunod na linggo. Naubos mo na yung stock mo na pang 1 buwan. Yung puhunan mo, makakaltasan kasi mula sa 100 piso kada kilo, naging 1,000 na ang 1 kilo. Magkano yung idadagdag mo para makabili ka ng sili? 900. Hindi ka naging sustainable. Angas ka, lahat inanghangan mo kung ano man yung niluluto mo Hindi mo nakita na may magagalaw pala sa presyo sa merkado. May magagalaw pala sa presyo sa tindahan. Ang tanging mo lang naisip ay, gusto kasi ng customers ko maaanghang yung niluluto O ayan, sige. Aray mo, 1,000 1 kilo ng sili. Hindi ka naging sustainable. Ayan din naman ang rason, mga anak, kung bakit nagtatagal ang lahat ng negosyo. Sustainable sila. Kung hindi ba naging matipid ang San Miguel Corporation, sa tingin nyo aabot sa puntong makakapagpatayo sila ng airport? Ano lang naman sila dati? Brewery lang. Alak lang. Hanggang napasok na yung food. Diba? Yung star na corned beef. Ano pa? Hanggang napasok na nila yung SMDC. Napasok na rin nila ang condominiums. Napasok na rin nila yung Aerocity, yung pagkakaroon ng airport. So sa tingin nyo kung naging bulagsak ang San Miguel Corporation nung sila yung nagsimula, magtatagal ba sila sa industriya? Syempre hindi. Kasi mauubos sila kasi may fluctuation ang negosyo, hindi ka laging pataas. Pero hindi ka rin naman laging pababa. Pero kung alam mo kung paano lang babalanse sa gitna, magtatagal ka. So, yun yung sinasabi sa sustainability at the heart of hotel design. Yun, just be sustainable. Sinasabi sa mga hotels na ang trends sa mga susunod na taon ay kailangan nilang
pag-isipan maigi paano sila magiging sustainable na hotel. Ayun, kasi sustainability could be the factor for winners and losers. Pwedeng ikapanalo nila or ikatalo nila bilang silang mga hospitality industry professionals. Yan. And next trend in the 2030 or in the future is called technological innovation. Yan, technology is changing the game in the hotel industry to offer an unprecedented guest experience. Micro-personalization through generative AI will transform the guest's stay. Imagine a hotel room that instantly adapts your preference from lighting to music. Hotel staff will be able to identify each guest, know their history and previous stay to personalize their offerings. So, technological innovation, this is very known even up to this day. But in the future, actually nakakatakot na nga yung AI eh. Kasi, ang scary na ng AI to the point na akala mo totoo, pero hindi na siya totoo. May mga ganun na. And sa industry nyo naman, sa hospitality industry, ang pinaka nakikita nilang trend in the future is magiging adaptive na yung mga hotel rooms. Kaya nabanggit dyan na magiging transformative yung stay ng mga guests. Kasi po pwedeng, because of the technological innovation in the hotel industry in the future, po pwedeng papasok pa lang ako si Cardi B na yung tumutugtog sa speaker. Kasi po pwedeng ganun na katalino, hindi naman natin maididikta no, kung gaano magiging ka-high-tech ang mundo sa susunod na 5 taon. Di naman natin sigurado kung gaano na, baka bukas makalawa, may memory card na tayo sa ilong. Diba? Baka umabot na tayo sa ganun. Kasi, hindi natin alam kung hanggang saan aabot yung advancement ng technology. Kasi nga, meron na talagang mga advancement na nangyayari ngayon. Diba? Dati, hirap-hirap magtusta ng sliced bread. Ngayon, may bread toaster na. Dati, hindi ko makausap yung tatay ko kasi nasa barko. Ngayon, isang chat lang sa messenger, okay na. We can never tell how advanced it could be, lalo na kapag technology yung pinag-uusapan. And sa trend nyo naman in the future, sa industry ninyo, sinasabi dyan na magiging personalized na ang mga rooms, magiging personalized na yung stay ng mga guests sa preference na gusto nila kasi magiging adaptive na yung mga hotel rooms na sinasabi dyan. Na imagine mo, malungkot ako, tapos napakiramdaman ng room na broken hearted ako, biglang naging dim lights. Iiyak na ako nun talaga. Na napakiramdaman ng hotel room ko na ako ay masaya, tapos bigla na lang nagkaroon ng party lights, nagka-strobe lights, tapos nagtugtog ng kanta ni Megan Thee Stallion dun sa room ko. Baka mag-party ako mag-isa. Kasi posible siyang mangyari. Pwede siyang mangyari. Hindi naman kasi natin po pwedeng sabihin na hindi. Kasi wala pa tayo doon. Pero yun yung nakikita nila na future trends nga. And, ayan, kung di ako nagkakamali, ito na yung last sa future trend, which is the importance of talent. Ito, nabanggit ko na to kanina, mga anak, na even if there are lots of changes technologically wise sa industry ninyo, it is still important to have a heart. To have a heart. Anong ibig ko sabihin dyan? Sabi dito, faced with the labor shortage, attracting and retaining talent has become a top priority to provide a first-class customer experience. Hotels must be responsible employers, focus on flexible and diverse roles to meet the aspiration of the new generation. Generation Z, in particular, has specific expectations, seeking positions that offer flexibility, diversity, and fulfillment. Kung titingnan natin sa kahit saang anggulo, kahit gaano pa ka-high-tech ang mundo, kung walang taong gumawa niyan, hindi naman yan mag-e-exist. 'Di ba tama naman ako? Na hindi naman mag-e-exist ang AI kung walang taong gumawa ng AI. Na hindi naman mag-e-exist ang masarap na pagkain kung walang chef na sanay magluto. Na hindi naman mag-e-exist ang Jollibee kung wala namang taong magfa-found noon, magiging founder noon. 'Di ba? So, how come na pagdating natin sa future, hindi pa natin ingatan yung mga tao? Binibigyang halaga na yung talents, and most especially ang Gen Z. Ako na nagsasabi sa inyo, since parte rin kayo at parte rin ako, magkaiba man tayo ng dimension sa buhay because I am on a working phase of my life, yet kayo ay student, but still we are on the same generation. Iba ang demands ng Gen Z. Ako medyo traditional pa nga, old school pa kasi kasama ko puro, alam nyo na. Pero if I were given a chance to demand something, gagawin ko. Kasi alam ko yung kaya kong i-offer. Ganun yung mga Gen Z. Hindi tayo yung mga generation na bubong-bubo sa sarili. Lahat tayo feeling natin ang galing natin, lahat tayo feeling natin ang husay natin. And kapag nagkatrabaho kayo, okay na maglaro ng tanga-tangahan minsan para hindi ka lagi mautusan. Kasi kapag pinaramdam mo naman na magaling ka, magagasgas ka. Pero sa industry ninyo, mas hinuhubog dapat yung talent. Na baka nakakalimutan na natin na pagdating ng panahon, importante pa rin
bottle flaring. Na importante pa rin pala na mayroong sanay magtimpla ng gin below. Na importante pa rin palang minsan ay magtimpla ng alak. Diba? Hindi naman magagawa ng robots yun eh. Hindi naman mahuhuli lagi ng robots yung tamang timpla na gusto ng isang tao. Pwedeng ako, gusto ko ma-juice. Yung iba, gusto maalak. Tao, ang gagawa nun. Pero pwede mo bang hindi laging mahuhuli ng technology yung mga demands ng tao. Kasi ang technology, ang gumawa dyan ay tao rin. Yun lang yung ina-emphasize dyan. Na in the 2030, one of the trends in hospitality industry is they will give importance to the talents of their professionals. Kayo yung future na yun, na iniintay nung nagsulat ng libro na yan. Kayo yung 2030 na trend na sinasabi niya. You know, you have specific expectations, you are seeking positions that offer flexibility, diversity, and fulfillment. Just kung magtatrabaho ka, hindi ka na nga masaya, hindi ka pa kumikita. Hindi na pwede ngayon yun. Pero kung siguro kung 50 anyos ako, para magsisettle ako sa okay na to, basta kumikita ako kahit di na ako masaya. Kasi di ba may mga ganun, hindi ko naman dinidiminish or hindi ko naman minamaliit yung working stability or working behavior ng ibang tao. But to some people, most especially yung mas matanda sa akin, just because they are comfortable and they are earning, even if they aren't happy anymore, magtatrabaho lang sila for the sake of it, na magkapera, magkasweldo, kahit di na sila masaya. Eh tayo kasi mga Gen Z, naku po, konting utot, nakaka-stress, magre-resign na. Kasi alam natin na we can offer a lot more. Kaya yung importance sa talent ay, ayun, nakikitang trending on the future of the hospitality industry. Kasi mas iigting, mas yayaman, mas yayabong ang industriya ng hospitality sa mga susunod pang taon. Hindi naman na siguro tayo babalik sa panahon na bangka ang gagamitin para makatawid sa kabilang bansa. Hindi na tayo babalik doon. Kaya ang tanging bagay na siguro nasasabi ng mga eksperto ay ingatan natin yung talent ng mga professionals natin pagdating ng future. Kasi iba nga yung generation ng mga magtatrabaho in the future. Iba na yung kanilang perception, iba na sila mag-isip. Ay nako, yung generation natin, maiiksi PC natin. Pag tayo nauubos, talagang umaalis tayo. Pag tayo naiinis talaga tayo. Hindi tayo kasing pasensyosa ng lola natin. Hindi kasing haba ng pasensya ng nanay natin yung pasensya natin. We are different. And because of that difference, gusto nila ingatan kung ano yung kaya nating i-offer. Lalo ninyo in the future. Basta yun, do not settle for less kapag kayo nagtrabaho. Kasi a lot of experts are saying na importante yung skills ng mga future hoteliers, na importante yung skills ng mga future hospitality industry staffs or professionals. So, ayun, yun, yung future trends, ilan ba siya? Umpisahan na natin sa importance of talent, technological innovation, sustainability at the heart of hotel design, bleisure, hybrid spaces, and mental health and well-being. So, in the future trend, there are 6 trends. Doon naman sa current trend, merong 5. Sa past trend, merong 4. So, yun lang naman yung context ng ating discussion for today, mga anak. So, ayun. Sa learning objectives, I hope na at the end of this discussion, yun yung nagets nyo. Paano nag-work yung data analytics? Ano yung past trends? Ngayon, personalization, contactless services, ano yung sinabi pa doon? Basta yun, yung 4 na yun. Tapos yung understand the current trends or differentiate the trends from the current to future. Yan, nabanggitin natin yung 5, 6. Meron po ba kayong questions? Guys, girls, and gays, meron po ba tayong tanong?